Hello guys, welcome back to our channel. So andito tayo ngayon sa Masterson sa may Uptown. At ito nga po, makikita nyo naman hindi ganun ka traffic, light to moderate traffic lang po tayo ngayon kasi around 11 AM o 5 minutes after 11. So itong makikita nyo po guys, ayan po yung Primavera City. So a 12-story high-rise building dito po sa may likod po ng SM North Wing Uptown. So ayan, ang traffic natin ngayon ay light to moderate lamang po. So ulitin ko po guys, tayo po ay pumunta ulit sa lugar na ito upang i-update po natin yung project po ng Cebu Landmaster, which is the Bonifacio Global City of Cagayan de Oro City version. Dito po sa may Uptown Metropolis po. So ayan, makikita nyo po, hindi ganun kalala ang trapiko ngayon dito po sa may Uptown. So ayan, this is the SM Cagayan de Oro Uptown. So tara guys, mag-update lang po tayo. Ayun, makikita nyo po yung SM na yan. Ayun po yung SM na Uptown. Ayun po yung karugtong ng SM. Ito po yung SM Uptown North Wing. So ito po yung sinasabi ko sa inyo guys. Sa likod po ng SM North Wing ay makikita nyo naman po yung Primavera City. Sa katabi po nyan guys ay itatayo ang Zeta Alta, the tallest skyscraper here in Uptown Metropolis of Cagayan de Oro City. So ayan, makikita nyo po. So ito po yung kahabaan po ng papasok po dito po sa may Pueblo Township. So ayan. Light to moderate lang po yung traffic natin dito banda guys. Tara. Yun po yung Zeta Verde. Ayan. Ano yun siya guys. So ito na yun siya guys. So binabaybay ko po ngayon yung kalsada na ito. Ito na po yung may bakod. So ayun, makikita niyo po. Hanggang dun yan sa tapat po ng sementeryo guys. Kasi the last time na pumunta po ko rito, hindi po ako nakapagbigay ng sapat na update tungkol po sa proyekto netong Uptown na to. Ito na guys yung mahabaan itong nito guys. Hindi agad. So ito guys, andito tayo sa may tapat na po ng Fontefino. Ayan. Ito guys, andito ako sa may harap po mismo ng Xavier Campus. Dito po sa may Uptown po. Dito po sa may barangay. Part po pala siya ng barangay Balulang guys. So ito po yung CC Environmental Certificate. So ayan. Ayan po. Land clearing. So land development po ata nila umabot na po ng higit 1 taon o mag-iisang taon. So ayun, makikita nyo po. So ayun no. Yun po yung ito nga po pala guys ay 21 hectares ng campus ng XU Ateneo. At ang 14.3 hectares naman po ay ang Manresa Township. So halo-halo po yun siya guys ha. May mixed use po, may university, residences and malls at kung ano-ano pa, may residential towers. So sa nakita ko po ay may mga itatayong high-rise stories
building dito po sa area neto. So para po siyang ito po yung tinatawag na BGC of Cagayan de Oro guys, dito po sa may uptown area. So yan, makikita nyo po. So talagang mahaba-haba pa po yung ano neto guys. Kasi tingnan nyo naman, so ang hindi po basta-basta yung ano nila, land development ng area neto. So tara guys, lakarin muna natin dun sa may ano, sa may baba, pababa po neto. So dito po sa ano, dito po sa may gilid neto, hindi ko po sigurado kung saan po yung township at kung saan po banda yung ano XU campus. So ayun po guys, dito po sa may dulo neto, mukhang mahaba po talaga yung ano neto. Ayun, di ba? So ito po yung ongoing na ano land development. So ang lawak pala nito guys, isipin mo naman yung campus pa lang nasa 21 hectares. So yun, di ba guys? So parang mag-iisang taon na to. So andito tayo ngayon sa may Uptown Metropolis. So nag-update po tayo ngayon guys sa ano BGC of Cagayan de Oro. And guys, so makikita nyo po yung downtown area, yung dagat, tsaka yung mga building po dun sa downtown area. Ayan. So ang linis na siya guys, no? Medyo malinis na siya guys. So dito tayo ngayon sa may tapat ng Fontipino. Tapat po siya ng Fontipino guys. So kung makikita nyo po, dun banda po yung ano, tawag na ito, yung township. Dito po mismo sa may harap po ng SM. At ito naman po yung campus of the future. So maitatayo rin pong mga high-rise building like towers, Manresa Township. So tara guys, ang ganda ng ambience o ang ganda ng paligid guys, kasi more on green spaces talaga siya. So talaga inano ng ano neto. Ayun. Daming ano. Ito, di ba? Lakarin muna natin. Lakad-lakad muna tayo. Ang daming mga puno, oh. Parang BGC talaga. Di ba? Oh. Ito siya ng Fontipino. Ayan. So, tara, lakarin muna natin. Lakad-lakad tayo. Grabe yung land development nila guys, no? Umabot ng higit 1 taon na ata. Kasi nag-update din po ako nito sa ano, ina-update ko rin po ito sa YouTube eh. Nanonood ako ng mga vlog. Dito pa to guys, sa may tapat po ng sementeryo. Medyo malawak na ektarya ang universidad na to, yung campus na to. Yan. Dito ko sa may harap ng ano, nagagawa. Ayan. Dito tayo. Ayan. Diba? Ayan. Ang lawak pala nito guys. Ewan ko guys kung ano yung may binabakuran dun sa gitna. Parang yun ata po yung ano, towers na sinasabi nila. Ayan oh. Gumagawa sila ng ano, land development dito po sa area na to. Ayan. Hanggang dito yun guys sa may ano, dito banda. Ayan. Ayun, di ba? Ano? Na guys, ang update natin ngayon, so hanggang dito lang po siya sa may dulo nito, oh. May bakod na po yun dun sa baba. Ang lawak nito guys, no? So tara. Ayan, ongoing pa rin po yung land development, yung clearing area po ng ano nito. So ulitin ko po, ito po yung BGC version po ng Cagayan de Oro City na magiging Metropolitan of Cagayan de Misamis sa susunod po na ano taon po by next year. So ayan.
Ayun, di ba? So, hanggang dun yan sa may ano guys, sa may dulo. Sa may tapat ng SM. Ayun, oh. Thank you ulit sa panonood guys. Huwag niyo pong kalimutang i-like and subscribe po sa mga bagong subscriber ko po. Maraming salamat po sa patuloy na suporta. Pasensya na po kung medyo matagal-tagal po tayong nakapag-update or matagal-tagal po tayong nakapaglagay ng medyo matinong content. Ayan. Lalakad-lakad muna tayo dito sa gilid ng kalsada. Yung ano nila guys, township din yan sa may harap po. Diba?